Hello mga kababayan ko sa Pilipinas, si Bishop Arnel here of Victory Church of God of Fredericksburg, Virginia, USA at maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagsubaybay sa ating Bible reading for this year. At ngayon po ay day 148 ng ating Bible reading at halina po kayo at basahin po natin ang salita ng Diyos sa araw na ito. Job chapter 13. Lahat ng sinabi mo ay narinig ko na rin. Ang alam mo ay alam ko rin. Hindi ka higit sa akin. Hindi kayo ang kausap ko, kundi ang Diyos na makapangyarihan. Sa Kanya ko idudulog itong aking kalagayan. Ngunit kayo'y mga sinungaling, tulad ninyo'y manggagamot na walang kayang pagalingin. Tumahimik na lamang sana kayo. Baka akalain pa ng iba na kayo'y matalino. Pakinggan ninyo ngayon ang aking sasabihin at ang aking panig ay inyong unawain. Bakit ba kayo'y nagsasalita ng di katotohanan? Makakatulong ba sa Diyos ang inyong kasinungalingan? Kayo ba ang tatayo at siya ay ipaglalaban? Kayo ba ang magtatanggol sa kanyang kalagayan? Kung sisiyasatin kayo ng Diyos, ano kaya ang makikita? Siya ba'y inyong madadayang tulad ng iba? Tiyak na siya ay magagalit kayo ay pagsasabihan kahit palihim na mayroon kayo'y kinikilingan. Sasakmalin kayo ng takot pagkat siya ay makapangyarihan. Mga kasabihan ninyo ay walang silbi tulad ng abo. Singhina ng putik ang mga katuwiran ninyo. Tumahimik na lamang kayo at ako'y pasalitain. Hayaang ang mangyayari sa akin. Nakahanda akong itaya ang buhay kong angkin. Hindi ako natatakot kung ako man ay patayin. Maiharap lamang sa kanya itong aking usapin. Maaaring iligtas ako ng aking katapangan sapagkat wala namang masamang tao na makakaharap sa may kapal. Pakinggan mong mabuti itong aking sasabihin. Itong paliwanag ko ay iyong unawain. Nakahanda akong ilahad ang aking panig sapagkat alam ko namang ako ay nasa katwiran. O Diyos, lalapit ka ba upang ako'y usigin? Kung gayon, handa akong manahimik at mamatay. Mayroon akong dalawang kahilingan at ako'y di magtatago kung iyong papayagan. Itigil mo na itong pagpaparusa sa akin at sa takot ay huwag mo akong patayin. Magsalita ka at aking tutugunin o kaya'y sagutin mo ang aking sasabihin. Saan ba ako nagkamali? Ano ba ang aking kasalanan? Pagkakasala ko'y maaari ko bang malaman? Bakit ako'y iyong pinagtataguan? Bakit itinuturing mo akong isang kaaway para akong isang dahon? Huwag mo na akong takutin. Ang katulad ko'y ipa na tinatangay ng hangin. Kay pait naman ng iyong mga paratang. Kasalanan ko noong ako'y bata, iyo pang ibinibilang. Itong aking mga paay nalagyan pa ng gapos. Tinitingnan, sinusuri ang aking bawat kilos. Kaya't ako'y parang kahoy na nabubulok, parang damit na nasisira, unti-unting nauubos. Job chapter 14. Ang buhay ng tao'y maikli lamang, subalit punong-puno ng kahirapan. Tulad ng bulaklak na namumukadkad, nalalanta at nalalagas, parang aninong nagdaraan, naglalaho at napaparam. Titingnan mo pa ba ang ganitong nilalang? Dadalhin mo pa ba siya sa hukuman? Mayroon bang malinis na magmumula sa taong marumi at masama? Sa simula pa'y itinakda na ang kanyang araw at bilang na rin ang kanyang mga buwan. Nilagyan mo na siya ng hangganan na hindi niya kayang lampasan. Lubayan mo na siya at pabayaan nang makatikim naman ng kahit kaunting kaginhawahan. Kahoy na pinutol ay may pag-asa. Muli itong tutubo at magsasanga. Kahit pa ang ugat nito ay matanda na at mamatay ang puno, sa akin natatamnam niya, ngunit ito'y nag-uusbong kapag diniligan. Ito'y magsasanga tulad ng batang halaman. Ngunit ang tao kapag namatay, iyon na ang kanyang katapusan. Pagkalagot ng kanyang hininga, saan naman kaya siya pupunta? Tulad ng ilog na tumitigil sa pag-agos at gaya ng lawa na ang tubig ay nauubos. Ngunit ang tao kapag namatay hindi nababangon hanggang ang langit ay maparam. Itago mo na sana ako sa daigdig ng mga patay hanggang sa ang puot mo'y mapawi ng lubusan at muli mong maalaala ang aking kalagayan. Kung ang tao ay mamatay, siya kaya'y muling mabubuhay.
Ngunit para sa akin, paglaya ko sa hirap ay aking hinihintay. Ikaw ay tatawag at ako'y sasagot sa iyong nilikha, ikaw ay malulugod. Kung magkagayon, bawat hakbang ko'y iyong babantayan. Di mo na tatandaan ang aking mga kasalanan. Ang mga kasalanan ko'y iyong patatawarin, lahat ng kasamaan ko'y iyong papawiin. Darating ang araw na guguho ang kabundukan. Malilipat ng lugar ang mga batong naglalakihan. Sa buhos ng tubig, ang bato ay naaagnas. Ang lupang matigas sa baha ay natitibag. Gayon ang pag-asa ng tao kapag iyong winasak. Nilulupig mo ang tao at tuluyang naglalaho. Sa sandali ng kamatayan, nagbabago ang kanyang anyo. Anak man niya'y parangalan, hindi na niya malalaman. Hindi na rin mababatid kung bigyan siya o sila ng kahihiyan. Ang kanyang lamang nadarama ay sakit ng sariling katawan. Ang tanging iniisip ay ang sariling kalungkutan. Job chapter 15. Ang sagot ni Eliphaz na taga-Timan. Mga salita mo'y pawang kahangalan. Ang sinasabi mo ay parang hangin lang. Ang sinasabi mo'y salita ng isang hangal. Di ka maililigtas ng salitang walang saysay. Kung ikaw ang masusunod, wala nang matatakot sa Diyos at nais mong hadlangan ang sa kanya'y dumudunog. Kasamaan mo'y nahahalata sa iyong mga salita. Nais mo pang magtago sa mga salitang may daya. Kaya nga ang humahatol sa iyo ay hindi ako. Salita mong binibigkas ang humahatol sa iyo. Akala mo ba'y ikaw ang unang taong isinilang? Nauna ka pa ba sa mga kabundukan? Naroon ka ba nang sabihin ng Diyos ang kanyang plano o sa palagay mo'y ikaw lang ang may talino? Ano ba ang alam mo na hindi namin nalalaman? Lahat ng naiintindihan mo'y amin ding nauunawaan. Ang mga may uban sa buhok ay aming kasama, mga taong matatanda pa sa iyong ama. Inaaliw ka ng Diyos, ngunit ayaw mong pansinin. Ang banayan naming payo na sa puso nanggagaling. Bakit nagmamatigas pa, ipinipilit ang sarili? Mga matay nanlilisik kapag tinitingnan kami. Bakit ba ang galit mo'y sa Diyos ibinubunton at sa Kanya inuukol ang salitang walang hinahon? Sino ba ang walang sala at malinis na lubos? Sinong isinilang na matuwid sa harap ng Diyos? Kung doon sa mga anghel, tiwala ng Diyos ay di lubusan, kahit silang nasa langit ay mayroon ding pagkukulang. Gaano pa kaya ang taong nasanay sa kasamaan, laging uhaw sa masama at hindi tama? Makinig ka at iyo'y aking sasabihin, ang lahat ng nakita ko at naabot ng paningin. Mga taong matatalino ang sa akin ay nagturo, mga katotohanang inilahad ng kanilang mga ninuno. Ang lupain ay sa kanila lamang ibinigay at walang dayuhan na sa kanila'y nakipanirahan. Ang taong mapang-api at puno ng kasamaan, laging nasa ligalig habang siya'y nabubuhay. Lagi siyang makakarinig ng nakakatakot na tinig. Papasukin siya ng tulisan kung kailan siya'y tahimik. Hindi siya makakatakas sa lagim ng kamatayan pagkat mayroong tabak na sa kanya'y nag-aabang. Mga buitre naghihintay upang kainin ang kanyang bangkay. Alam niyang madilim ang kanyang kinabukasan. Takot ang maghahari sa buo niyang katauhan, parang laging hinahabol ng haring makapangyarihan. Ganito ang sasapitin ng taong nagyayabang at nang humahamon sa Diyos na makapangyarihan. Ipinagmamalaki pa ang ginagawang pagsuway at ang palagi niyang hawak ay kanyang kalasag. At ang hangad ay habulin at labanan ang may kapal. Siya ay nananakop ng maraming bayan. Mga bahay na nilisan ay kanyang kinakamkam, ngunit mga iyon ay mawawasak pagdating ng digmaan. Ang kayamanan niya ay hindi magtatagal, maging ang buhay niya ay madali ring papanaw. Sa gitna ng madilim siya ay makukubkob, siya ay matutulad sa punong kahoy na nasunog, na ang bulaklak ay tinatangay ng hangin. Dahil nagtiwala siya sa kahangalan din ang kanyang kabayaran. Maaga niyang tatanggapin ang kanyang kabayaran tulad ng sangang nalanta, di na muling mananariwa. Makakatulad niya ay ubas na kahit hilaw na bungay na lalagas, at tulad ng ulibo na ang mga bulaklak ay naglalaglag.
Walang matitira sa lahi ng masama, masusunog ang bahay na sa suhol nagmula. Ganyan ang mga taong nagbabalak ng kasamaan, pandaraya ang palaging nasa puso at isipan. At ito po ang salita ng ating Diyos. Pagpalain po kayo ng ating Diyos na banal at buhay sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ito'y aking panalangin para sa inyo. Amen at Amen.